Abot sa mahigit 1,000 kabahayan ang nasunog sa barangay Lamion sa bayan ng Bungaw sa Tawi-Tawi. Ayon sa report, tumagal ng halos 5 oras ang sunog kung saan nagsimula itong ng pasado alas 10 ng gabi at idineklarang far out pasado alas 2 na ng madaling araw. Agad namang inilikas ang mga residenteng apektado ng sunog habang patuloy pang inaalam ang pinagmulan nito at ang kabuuang halaga ng danyos ng malaking sunog. At bilang bahagi ng agarang pagtugon ng Bangsamoro government sa mga kalamidad, maglalaan si Chief Minister Abdul Rauf Makakua ng tig 25,000 pesos na tulong pinansyal para sa humigit kumulang 1,000 pamilyang naapektuhan ng malawakang sunog sa barangay Lamion sa Bungaw, Tawi-Tawi. Ang nasabing tulong ay magmumula sa Quick Response Fund ng BARM Government na naglalayong magbibigay ng mabilis at direktang ayuda sa mga mamamayang tinamaan ng sakuna. Ayon sa pamunuan ng Bangsamoro Region, ang pondo ay magsisilbing paniwalang tulong ng mga pamilyang habang isinasagawa ang mas malawak na relief at rehabilitation efforts. Binibigyan diin ng pamahalaang Bangsamoro na ang agarang paglalabas ng pondong ito ay patunay ng mas pinalakas at epektibong sistema ng pagtugon sa krisis, alinsunod sa hadikaing mas matatag na Bangsamoro kung saan inuuna ang kapakanan, dignidad at pabilis na pagbangon ng mamamayan. Patuloy namang nakipag-ugnayan ang mga ministeryo kabilang ng MSSD, Municipal Government ng Bungaw at ang Provincial Government ng Tawi-Tawi upang matiyak na ang maayos ang pamamahagi ng tulong, pagsasagawa ng rapid needs assessment at pagbibigay ng karagdagang suporta sa mga apektadong pamilya. Sa kabila ng trahedya, muli pinagtibay ng pamahalaang Bangsamoro ang pangako na walang maiiwan sa panahon ng sakuna at patuloy nakikilos upang palakasin ang kakayahan ng komunidad na makabangon at mas maging handa sa hinaharap, isang hakbang tungo sa mas matatag na Bangsamoro. Mas pinalakas ngayon ang ugnayan at kolaborasyon sa pamamagitan ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakua at ni Maguindanao del Norte Vice Governor Marshall Sinsuat sa pamamagitan ng patuloy na dialogo at pagpupulong sa tanggapan ng Office of the Chief Minister. Sinabi ni Vice Governor Sinsuat na malaki ang naitulong ng BARM government sa tinatamasa na peace and progress ng bayan, ng Datubla at maging ng Maguindanao del Norte, lalo na sa mga naibuhos na mga proyektong pangkabuhayan at infrastruktura ng BARM government. Suportado ng pamahalaang panlalawigan ang mga isinusulong na programa at proyekto ni ICM Abdul Rauf Makakua para sa patuloy na maiangat ang antas ng pamumuhay ng Bangsamoro. Samantala, nagpahayag naman ng kanyang buong pagsuporta si BTA Member of the Parliament Abdul Basit Benito para sa pagpapabilis ng panukalang batas na naglalayong magtatag ng isang memorial site, eco park at ideklara bilang mga protektadong makasaysayang lugar ang libingan ni Moro Islamic Liberation Front Founding Chairman Sheikh Salamat Hashim at MILF Vice Chairman Sheikh Abdul Aziz Bimbantas. Ang panukala ay tinalakay sa isang oversight hearing ng Committee on Trade, Investment and Tourism
na pinangunahan ni CTIT Chairperson Abdullah Hashim sa ilalim ng Bangsamoro Autonomy Act No. 60. Ayon kay MP Abdul Basit Benito, ang panukalang batas ay sumasalamin sa isang matagal ng advokasya sa kanyang ibinabahagi na binabanggit bago pa man ang kanyang paghihirang bilang isang miyembro ng Parliament at bago ang pag-file ng mga katulad na panukala sa panahon ng Bangsamoro Transition Authority, siya ay palaging nananawagan na pagpaparangal kay Sheikh Salamat Hashim. Samantala, nagsama-sama naman, nagkaisa at nagtulungan ng mga opisyal ng bayan ng Datu Saudi ang Patuan, Maguindanao del Sur, mga empleyado at barangay official para sa isang malawakang clean-up drive sa bayan. Ang nasabing aktibidad ay alinsunod sa direktiba ni Datu Saudi ang Patuan Mayor Dato Basir Banjo Di Maukom Uto na dapat magkaroon ng isang malinis, ligtas at kaaya-ayang kapaligiran. Sa pamamagitan ng clean-up drive, nilinis ang buong kapaligiran, tinanggal ang mga basura at kalat sa mga pampublikong lugar tulad ng kalsada, mga park at iba pa. Nais ni Mayor Dato Basir Uto na mapaganda ang kapaligiran at pagbuti ng itsura ng mga lugar at magbigay ng isang kaaya-ayang kapaligiran para sa mga residente at bisita sa naturang lugar. Inaantay na lamang ng Commission on Elections ang pinal na resolusyon mula sa COMELEC and Bank para sa makapagsimula na ng voters registration ngayong February 9 hanggang May 18, 2026. Ito naman ang inihayag ni Attorney Muhammad Nabil Mutia, Provincial Election Supervisor ng SGA at Cotabato City Election Officer bilang bahagi ng paghahanda para sa First Bar Parliamentary Elections. Ayon kay Attorney Nabil Mutia, alinsunod sa COMELEC Resolution No. 1191, ang tatanggap ng COMELEC ng mga aplikante sa voters registration mula Lunes hanggang Sabado mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Nilinaw ni Attorney Mutia na tatanggapin ng COMELEC ang lahat ng uri ng registration kabilang ng new applicants, transfer, correction of entries at maging ang online reactivation at iba pa. Inaasahan ng COMELEC na sa pagkakataong ito ay dadagsa ang mga aplikanteng gustong magparehistro. Siyempre, depende tayo sa magiging result ng bill, no? So hopefully, may pasa na yung bill, maging ganap na batas, at nang sa ganun, makapag-conduct tayo ng elections. Pero based on the information that we are receiving, hindi naman ito official, no? But most likely, magkakaroon tayo ng election this 2026, either September or October, kasi nga dun sa nabanggit mong bill that was passed by Congressman Zia Alonto Agyong and kasama ata yung sa 2nd District, no, si Congressman Belingdong na rin. September last week or 28, September 28 yung proposal. But siyempre, mayroon baka in fact from what I have heard, this February 5, magkakaroon din ng Senate hearing for that purpose. Kailan yung schedule ng Bangsamoro Parliamentary Election. So, hintayin na lang natin yung final. Kasi nga, nagpalabas ng COMELEC ng resolution, no, na
tiniterminate na yung ating mga preparation, lahat. Kumbaga, yung lahat ng preparation in relation to Bangsamoro parliamentary election na dapat sana gagawin ngayong March 30, pina-terminate ng COMELEC nga. Kasi nga, because of the events that transpired after the Supreme Court decision. Kasi hindi na kaya talaga. Hindi na kaya yung March 30 given the time na naiiwan. Kasi siyempre, maraming activities na gagawin. Maraming preparations like filing of COC, di ba? Kasi nga may mga nagbago yung distrito, nagpalabas na bagong redistricting law. So magkakaroon ng filing, di ba? Lalo hindi lang siguro siya affected, but to be fair, pati dun siya hindi affected na kasi kukunti lang naman yung hindi affected na na tawag dito na mga areas or municipalities. Like dito sa atin sa Cotabato City, 2 tayo na district naging 3. So affected lahat. Magpo-filing tayo and sa SGA instead na isa, naging 2. So affected yung natin, mga districts natin. So kung itutuloy yun, magkakaroon ng filing. But siyempre, magkakaroon ng filing, maraming formalities yan kasi nga automated election yung natin yung Bangsamoro parliamentary election natin. Kaya naman ng COMELEC magsagawa ng election kung matutuloy nga yung bill, kung yun nga yung maging batas, kayang-kaya naman ng ating komisyon. Lalong-lalo na, siyempre, nakafocus sila sa atin, sa ating Commission on Elections and Bank, kasi BARM lang yung mag-election. So, lahat ng resources nila, pwede nilang isuporta sa atin. So, kampante tayo na kung yun man yung masusunod, meron tayong sapat na oras para mag-conduct ng fair, honest, orderly, and peaceful Bangsamoro parliamentary election. Malaki naman ang paniniwala ni Attorney Muhammad Nabil Butya, Provincial Election Supervisor ng SGA at Election Officer ng Cotabato City na magkakaroon ng BARM Parliamentary Elections ngayong 2026. Naniniwala si Attorney Butya na kung sakaling may papasa sa September 28, 2026 ang panukali ni Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adjong, ay malaki ang posibilidad na matutuloy ang first BARM Parliamentary Elections. Bagamat mayroong ARMM Synchronization Law, naniniwala si Attorney Mutya na nakadepende pa rin sa bagong ipapasang batas ang eksaktong petsa ng halalan, lalo na ang Kongreso din ang magtatakda ng eksaktong petsa. Binigyang halimbawa ni Attorney Mutya ang naunang pagpapaliban ng Kongreso sa first BARM parliamentary election sa October na dapat sana umanong na isakatuparan nito kung hindi lamang naideklarang labag sa saligang batas ng Korte Suprema ang BAA 77 at 58.
Tinitiyak naman ni Atty. Mutya na wala nang magaganap na halalan sa March 30, 2026 kasunod na rin ang inilabas na resolusyon ng COMELEC na terminated na ang lahat ng mga paghahanda para sa March 30 BARM elections. Magkakandak tayo ng registration, voter registration. We will resume the reception of the application for voter registration ngayong February 9 tentatively. Actually, there is a recommendation already to resume for the BARM, no? Kasi nga, kung naalala nyo, ang ating mga kalapit na region, no? The other regions, they have already resumed their voter registration sometime nauna sila compared sa atin. But because at that time, paparating yung BARM election natin sana, no, ngayong March 30, hindi tayo nasama. Originally, ang schedule ng registration natin is May 1 to May 18. So dahil nga hindi matutuloy, dinifer ng COMELEC yung ating Bangsamoro parliamentary elections, hindi na siya magaganap ngayong March 30. So, magre-resume rin tayo ng ating registration. So, yun nga ang sinasabi ko. Magsisimula tayo. Hinihintay lang natin yung final na resolution from the Commission on Elections and Bank. We will resume the voter registration this February 9, meaning next week na po ito, hanggang May 18. So, as regards the voters registration, tulad pa rin ng dati, tatanggap ang ating, we will receive the applications from the applicants, no, for voter registration from Monday to Friday. Simula ng alas 8 ng umaga hanggang 5 in the afternoon. So, in fact, under the COMELEC resolution number 11191, pati Sabado and holiday tatanggap tayo. So, hindi lang sa Monday to Friday, including na rin yung Saturday and holidays. Siyempre, except dun sa April 2, 3, and 4 because that is Holy Week for our Christian brothers. So, yun lang, dun lang wala tayong registration. So, dahil nga magkakaroon tayo ng registration, of course, magkakandak rin tayo ng mga satellite registration. So, one of these days, we will conduct a meeting with the barangay officials, no, to inform them that mayroon tayong gagawing satellite registration sa kanilang mga barangay. So, pupuntahan natin bawat barangay. Dito sa Cotabato City, lahat ng barangays dito, pupuntahan natin, magkakandak tayo ng satellite registration to maximize, no, yung voters participation talaga. Sa SGA rin, I have mandated or directed the election officers sa bawat munisipyo ng special geographic areas na mag-schedule na rin ng kanilang mga satellite registration for the barangays. Not only that, magkakandak din tayo ng satellite registration sa mga malls, no? Pati sa mga paaralan, private and public schools and universities dito sa Cotabato City, no? So, yan, isa sa mga activities natin na gagawin natin ngayong paparating na registration. Lahat na, we will accept all kinds of registration. New applicants, yung transfer within or without, yung correction of entries, lahat natin yan tatanggapin, no? In fact, pati yung mga online applications for reactivation with correction of entries or without correction of entries or pati yung may transfer na rin within, no? So, tatanggapin natin yan. Napansin natin, ito lang sa Cotabato City, pati na rin report sa atin ng mga election officers natin sa SGA. Marami na yung nagtatanong, no? Marami nagtatanong na kailan sila pwede mag-file ng kanilang application for voters registration. So, in-anticipate natin marami talaga. Kasi nga, nung last na registration natin, yung nung August, short yung time, no? So, ngayon, marami na yung nagpahiwatig na at bumisita dito, nagtatanong kung kailan tayo magsasagawa ng voters registration ulit. Kasi nga gusto na nilang magparehistro. Lalong-lalo na yung mga kabataan
And siyempre, pati yung transfer. Ngayon, i-accommodate natin. So, marami tayong ini-expect na dadagsa dito sa ating opisina. For the BARM areas, I think dalawa lang yung ating ERB hearing. Kasi nga, hindi tayo nakasabay doon sa ibang region. Nauna kasi silang mag-voter registration. Yun nga, under COMELEC Resolution 11191, no? Nagpalabas na nga yung COMELEC ng calendar of activities for certain periods and prohibited activities for in connection with the November 2, 2026 barangay and Sangguniang Kabataan elections. So under the calendar of activities natin, magsisimula yung ating actually magkakaroon ng filing by September 28 hanggang October 5. So that is a total of 8 days filing ng COCs natin. And under that resolution, October 3 to November 9, no? Yung ating gun ban. Election period na kasi yon, yung October 3 to November 9. Pag election period, siyempre, nandyan nung papasok din yung ating COMELEC gun ban. So yun yung ating nandun sa ating calendar of activities, pati yung ating campaign period, no? Naka-specify na rin doon yung ating campaign period, kailan pwedeng mangampanya yung ating mga kakandidato for the BSK election. Yes, siyempre, insofar as the COMELEC is concerned, tuloy na. But of course, siyempre, kung hindi natin masabi, kung may mag-file na naman magawa na naman ng Congress ng bagong batas, that is a supervening effect that may or may not happen. But insofar as our office is concerned, we are preparing na. Siyempre, kasi yung barangay elections, kasi magkakapit-bahay, yung kumakandidato eh. Kasi barangay level na to eh. Ibig sabihin, pwedeng magkalaban yung magkapit-bahay, yung isang barangay lang. So, based on our experience, no, mas heighten yung ating tension sa pagbarangay and Sangguniang Kabataan election. Siyempre, lalong-lalo na manual tayo, nagkakandak ng pagbarangay election manual, yung ating BSKE. So, siyempre, pag manual, dahil mas matagal compare sa automated election, so the more na matagal, mas lalong uminit yung but we are preparing for that. We will be closely coordinating with our security partners, our partners in the security sectors, the AFP, the police, and of course the Coast Guard. No? Lahat na tulad ng ginagawa natin. Siyempre, dahil we are expecting na mas mainit nga ito, mas gagandahan pa natin yung ating preparation.